Sige, anong tanong mo ulit? Ano po, yung serye po nitong pinag-uusapan natin na... Doon na tayo sa yung pre-plan. Yung bago yung yung Diluvian din. Apo, yung tanong ko po na division ng 1/3 tsaka 2/3, dahil nga po parang pinalalabas ng Diyos para pamuka kay Satanas na yung dapat makukuha niya, ibinigay sa iba. Kanino po kaya binigay? Well, naman binigay yung panlupa sa mga Israelita. Yung mga tao natin, chosen people. Nagtataka yung ba, bakit yung Israelita ba? Napakaliit na bansa. Diba? Galing lang sa Kanaan, ganito, ganyan. Ay, pag pinag-aralan mo yung istorya niya, bawat segment o kaya particular na panahon na kung saan ginalawan ng mga chosen people, even before they became a chosen people, napakasalimod din. Magmula sa panahon ni Noah, alam mo na, may tatlong anak yun. Si Ham, si Japhet, at saka si Shem. Alam mo naman, kilala mo naman si Shem. Hindi ko na ikukwento na natin sa ibang mga si Japhet, yan ang minuno ng mga natatawag sa ilong, mga European, Russian, etc. Si Shem naman, yung Arab, si mga Udyo, ganyan. Yung Ham, mga mythic, alam mo na, yung brown people, na tayo nung araw na pagkakamalan natin hamitic tayo, pero lately, nalaman sa latest research, tayo pala lahi ni Joktan, na kapatid ni Peleg, na anak ni Eber, na po ni Noah. So, tayo, Semites, sa isang banda, galing tayo, sabi nga ng ibang researchers, galing tayo, yung mahirap, pagka nakasumpong yung allergy ko, siguro hindi ka naligo. Maraming ilang po, ha? Pero ito nga, Sean, ito yung dahilan kung bakit tayo nagkakasakit ngayon, kasi yung division of nation ng araw ng panahon ni Pele at yung tinatawag na alam mo yung mga continents ng araw dugtong-dugtong tapos nagkaiwalay at maraming nangyaring geological, astronomical climate changes etc. Kaya ako may allergy ngayon, nira-rationalize ko yung sa mga pole October ngayon, ang daming mga naglifan. Anyway, kanina pa ako sinisi niya sa ni Lola, may distraction doon. Mag-spray ka, kaya lang baka masanay ako. So, Sean, kung bakit ko sinabi yun, kasi kung bakit matangos ang ilong ng iba, yung iba pango, yung iba maputi, yung iba ganito. Alam mo na, pag nag-aaral ka ng cultural anthropology, tututuan mo kung bakit iba-iba yung tradition, costumbre ng mga tao, pati itsura nila. Di ba punta ka ng Baguio, mag-stay ka ron ng 20 years, galing ka sa Luzon, o kaya dito sa Lola, galing ka sa Bisaya. Pagka nag-stay ka ng Baguio, 20, 30 years, yung mga anak mo, ang lalaki ng binti. Tapos pula rito, sabi yung buhok nila iba, no? Ang dahilan, nakakabago ng genetic formation, o kaya pool, yung climate. So, sinasagot kita ganito, baka mami, sundan mo ng question namin, bakit tayo ganito size? Bakit yung mga Amerikano gano'n? Yung mga European, okay, mga African, etc. Magulo yan. Ang daming theory dyan. Pero dinadala kita, ultimately, doon sa pagiging chosen ng mga Pilipino nitong araw, na walang ganong kalamalan, ay yung God's culture medyo nasilip, saka yung mga period. Pero hindi ako period, hindi ako disciple ni Tim, na narrator na ng God's culture. Namit ko na siya, kaya lang hindi ako ganong believe. Sa ibang theory niya. Bias lang ako kasi Pilipino yung alam niyang Garden of Eden. Okay yun, sa akin, kahit na speculation lang yun, okay, may confirmation bias. Okay? Pero ang interest mo ngayon, yung science, yung accuracy ng history at saka ng biblical interpretation, kung talaga yung kine-claim natin dito, ay pwedeng manghawakan ng tubig. Yes po. Sige, anong next question? Ito, chosen people po kasi ngayon talagang huling araw, yung end times po kung tawagin, itong mga Pilipino. Dahil po na-cut off papunta na tayo sa cultism. Kasi yung mga Pilipino, impluensyado ng kultong paniniwala. Diba? Alam mo yung kultong, ibig sabihin, parochial, masyadong naive. Kung minsan napapasukan ba ng mga tinatawag na supernatural forces. Kasi ang Pilipinas, noong araw tayo, alam mo na, lalo na rito sa bayan ni Lola, dito sa Bisaya, Samar, Leyte, etc. Nung araw yan lang Pilipinas historically speaking. Ayon sa ibang research, yan nag-standby. Yung mga lahi ni Adan, ni Noah, alam mo na, yung God's culture, may theory talaga
na yung Visayan region, etc., lalo na yung Camiguin, etc., nagsimula dyan yung civilization. Ang upo na mo, daming mga myths, mga kwento ng ganito, kwento ng ganon, mga Golden Kingdom, ganyan, di ba? Golden City. Mga aswang, ganito, yung mga negative, marami rin kanto. Based yan doon sa research na kung saan yung Pilipinas ng araw, yun ang Garden of Eden. At saka dito rampant yung mga giants na kung saan mga tawag na Nephilim at saka, di ba nung nasa right ako ng isang araw, hindi isang araw, may couple of years ago, may inaasikaso yung tourist spot. Sabi ko sa mga forest ranger, alam nyo ba ako, dito raw ginawa yung araw ko, hindi para lang magkaroon na. Ay sabi na sir, meron po kami ginagawa sa taas, di lang kayo pwede magpunta, 2 weeks pa. Natagpong po namin yung isang napakalaking ulmahan, parang ulmahan ng barko. Kinwento ko na ngayon yung panahon nino, kaya lang hindi sila makapaniwala, kala nila yung kinukwento ko, conspiracy theory. Anyway, iba yun. Anong tanong nga pala? Yun po, yung kung papalit doon sa 1/3 na tinatanong mo sa akin dahil nga bakante kang baga yung company ni Lucifer kasi na si Santi. Si Lucifer naging Satan at yung 1/3 of good angels naging fallen angels. So ako naniniwala ako kukunin yon sa mga mararapture na yun. So bakante kasi yung posisyon na yun, no? Yung panglangit. Kasi yung mga anghel ng araw nasakop lahat ni Lucifer, Satan, good pa, naging evil, yung 1/3 lang. Yung 2/3 naging good angels yun. Hanggang ngayon, nasa piling ng Diyos yun. Yung iba, nautos-utusan dito, tulad ni Gabriel, Rafael, etc. Ang iba, sabi, pati si Michael Archangel, na may konting kontrobersya dyan, kasi si Michael Archangel, pinag-iinalaan din ng theology, na yan din si Jesus Christ, sa pagkakataon-taon niya sa Old Testament. Pinapaniwalaan nyo ng ibang mga cultic leaders, at saka ng mga evangelical leaders. So ako, iba yung posisyon ko. Mamaya ko na itanong yun, ha? May kinalaman yung Christophany, Epiphany ni Jesus Christ Old Testament. Pero may gusto kong tumbungin eh. Ano yung gusto mong tumbungin? Diretso mo. Wala tayong oras. Yeah. Ito ba, sabi ko nga po kanina, yung papalitan po na yung bakante pong posisyon ngayon, ang nangyari po sa creation, na nagkaroon ng chosen nation. Right. Kahit po dito sa So, ang ginagamit po kasi nila doon, yung pong kautusan. At yung mga chosen people yun, baka makalimutan ko lang kasi baka maganda yung topic mo. Yan ay nakatalaga sa millennium na panlupa at saka angelic. Chosen people, ang panggagalingan naman yan. Yung mga angelic, meron din kukunin dito sa dispensation ng red at saka yellow. Kaya lang, mas ang emphasis natin sa mga chosen people, sa mga Israelita. Kasi basically, panlupa sila. Ang covenant sa kanila, daigdig. Sila yung head of the nations. Kaya hanggang ngayon, di ba, sa politics natin, di sila matalo-talo. Lagi silang lumulutang, 1940, naging bansa, etc. From 1780, kakapagtaka yung Israel hanggang ngayon, di ba? O kanina nga, may nabalitaan ako, mayroon silang bagong leysya na pwedeng magpatumba. So, ibang topic yun. So, yun, yung Israel at saka Pilipinas, kambal tuko. Magkatugtog ang pusod. Kung bakit, nasabi ko na sa'yo kanina, yung mga lahi ni Joktan, nandito na 4,000 years ago pa. Yung alam natin kasi isa, yung nakuha natin sa libro, sinulat ng mga, na Pigapetta, o kaya ng mga writer dito, bago pa yung mga Kastila, o kaya Amerikano, etc. Mga bias. Ang sinasabi kong history sa'yo, yung Bible, at saka yung Book of Jubilee, at saka yung mga iba't ibang mga sources, na pwedeng pagkunan ng historical data. Pero doctrinal hindi pwede. Sa Bible lang tayo, yung 66 books. Ang tanong mo? Yung ika-7th law na dapat po talaga makukuha ni Lucifer. 7,000 years, ika-7,000 taon. Dapat sa kanya, makukuha niya dapat. So, hindi niya po nakuha dahil nga po nasisante. Gaano po kalaki itong tinatawag nating 1/3 na papalitan? Yung mga 1/3 na yun, pang langit na yan eh. Ang kontrolado nila, yung universe na merong mga sub partition o subdivision, ang tawag natin ngayon, mga clusters of galaxies. So, parang bansa. Di ba? May bansa, Philippines, di ba? May mga islands. Luzon, Visayas, Mindanao, may mga regions, may mga province, may mga towns, may mga barangay, di ba? Kaya ako sinabi ko kasi, analogy ko lang yun, bago sa tanong mo, para masagot ko,
Nanong araw, yung mga one-third na yan, nakadistino sa buong universe. Yung two-third, ay pang ano lang yan eh, pang mini galaxy. At saka pang solar systems, pang mini galactic system, at saka mga scholastic system, star system, na yung mga demons at evil spirit na dating tao. Na mga genius na sa span na 2,000 years na kakanker nila. Yung galaxy. O yun, hindi nakakalipad yan ha. Ano yan, may mga spaceship yan, mga moderno. Nang magkaroon na rebellion si Lucifer, mga tao to ha. Pero walang kasalanan ha. Nung nagkasala si Lucifer, nadamay sila. Ito yung mga natawag natin, demons at evil spirits, na matatalino. Matalino sila. Sila ngayon nandito sa daigdig. Yung mga fallen angels nandiyan sa kapawid. Yung mga good angels, nando sa City of God ngayon, nasa foundation sila ng City of God. Ang Panginoon Jesus ang kumokontrol sa kanila. It's mo. Kanina bago ka dumating, may Bible scholar nagle-lecture kung ano ang mangyayari sa millennium, apat na klaseng tao daw. O yun, tumatama siya sa iba, pero yung iba hindi eh. Basically, tatlo lang. Isang glorified, angelic, at saka natural. Eh dahil hindi niya alam yung mga code natin, saka yung mga ibang mga malalalim nating theology, at mga doktor sila sa theology, sa philosophy of histories. Hindi ka ba natutuwa ron at ikaw mas marunong sa kanila? Natutuwa po. Oo. Pero ba't natin alam ito at sila hindi nila alam? Yung Holy Spirit nga ng Panginoon Jesus sa kanan Diyos naman. Ba't nila alam yung iba? Eh kasi nga yung Bible. Ang author niya ng Holy Spirit din ng Panginoon Jesus. Kahit sa Old Testament, New Testament. Kaya yung Holy Spirit na makakulang sila. Na nakuha natin since 1992 sa magitan ng kantay sa Panginoon. Okay? Okay po. Sige, ano ba? Yun po, pumasok na po. Ikaw may hawak ng oras, ha? Putulin mo pag gusto mong putulin. Apo. Ito po, so, tinalakay po natin nung nakaraan, itong division niya po ng blue, red, pero yellow. Pero lahat ng tinatalakay natin, papunta yan sa fulfillment o sa Calvary. Yes po. Yes, para iligtas tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo, kundi ang daigdig at ang universe. So, yung division po nitong tinatawag nating blue, red, yellow na tinatalakay po natin ito 2,000 years. nung nakaraan, na meron po kasing kaparaanan o yung parang requirements para makuha natin yung sinasabi nating requirement na pang papalit dun sa 1/3. Okay, yung dead burial ni Cristo, pang lupa, pang daigdig. Yung resurrection, pang millennium. O kaya pang angelic. Yung, napakadali, di ba? O yung na mga yelo, o kaya yung tinatawag na yung 1/3 of good angels, naging fallen angels, na ngayon papalit yung mararapture, ayun, pang City of God. Okay? Pang City of God, pang Millennial Temple, at saka pang Millennial Earth, Paradise. Pero lahat yan, Millennial Reign of Christ, kaya lang nakadetach yung City of God, kasi hindi naman talaga tayo pang Millennium. Pang New Heaven and New Earth tayo. Mag-aantay pa tayo ng 1,000 years bago makuha yung buong napanalunan natin sa loto ng Panginoon. Yun nga yung gospel. Pero enjoy na natin ang buong daigdig at ang buong universe kasi 1,000 years tayong ititrain ng Panginoon para mag-reign and rule na kanyang universe after ng destruction of the universe at nandun na tayo sa New Heaven and New Earth. Pero simula lang yung universe mo na isa na yun, tapos kung paano nga dito, mag-asawa ka, mga anak, etc. Ganun din doon. Kaya lang silaki ka ng universe. At sa loob ng katawan mo, yung universe na yun, nandun yung mga billions and billions and trillions of heavenly bodies na punong-puno ng tao na natural, angelic, at glorified. Gets mo? Hanggat sa isa ka sa mga magre-reign and rule sa Mother Universe. At meron pa. Marami pa doon. Walang ang ganyan. At doon nakakasabong ng utak. Yan ang nawawala sa mga atheists, mga skeptic, mga agnostic, lalo na sa mga Christian na hindi dumaan sa gospel. Alright. Next time, maganda ka ng question mo. Yung medyo malalim, ha? Wala. Okay, pero malalim na. Ano po? Okay, tapos na yung serya na yan. Yes po. Lahat yan, mauwi sa conclusion natin. Ang death burial ni Cristo, pakalis doon sa lumang kaligasan natin. Ano mga nakayadan, kay Satanas, yung resurrection na Jesus, para makuha natin. Yung tinatawag na benefit sa pagiging born again, hindi lang yung resurrected body, angelic body, kundi yung glorified body, hindi lang millennium, kundi yung new heaven and new earth. Lahat ng yung bigay na libre ng Panginoon at pinrovide niya sa Calvary. Amen. Sige, ano pa?